Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kasing init ngayon ang panahon ang hindi pa din matapos-tapos na issue tungkol sa Gentleman's Agreement na kung saan sangkot dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nangyari ito noong panahon ng kanyang administrasyon. At bilang bago na ang ating Pangulo, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasunduan na ito at lalong walang plano ang kanyang administrasyon na sundin ito at ipatupad. Sa ngayon ay nagkakaroon na rin ng tila tensyon sa pagitan ng dalawang panig tungkol sa issue na ito. Hindi din nakapagpigil si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinwestiyon niya ang paghingi ng tulong ng Pilipinas sa bansang Estados Unidos at tinawag ang Pangulo na isang crybaby o batang palaiyak at sumbungero, subalit binaliwala lamang ito ng Pangulo. Sa halip ay dapat umanong sagutin ni Duterte ang mga katanungan sa umano'y lihim na kasunduan ng Pilipinas at China noong panahon ng kanyang administrasyon na tila natali ang kamay ng Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. No place in this kind of very important and very precarious discussions. Dahil sa usapin na ito, tila nagkaroon ngayon ng paghahambing sa pagitan ng dating administrasyong Duterte at sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anong araw ba ang mas mahusay na ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano ang mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kayang gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Paano nga ba hinarap ng mga lider na ito ang mga naging problema ng ating bansa? Si Bongbong Marcos ay naglingkod sa pamahalaan ng Pilipinas mula pa noong siya ay binata pa lamang. Hasang-hasa na ang kanyang isip pagdating sa usaping politika bilang ang kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. ay nagsilbing Pangulo ng ating bansa. Nahasa na rin siya ng mga posisyon na kanyang hinawakan sa gobyerno kaya alam niya na din ang mga pasikot-sikot pagdating sa politika ng Pilipinas. Hindi na siya bago rito. Ang kanyang karanasan ay maaari niyang magamit upang mas mapaunlad pa ang Pilipinas. Bilang Pangulo, madalas na pinagtutuon ng pansin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaisa. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pagiging isa at nagpapaalala sa bawat Pilipino na dapat ay may pagkakaisa ang lahat upang mas lalo pang mapagyabong ang ating bansa. Sa isang bansang kagaya ng Pilipinas na may kaliitan lamang, ang kahalagahan ng pagkakaisa ay isang mabisang sandata na kahit sinong bansa ay hindi maagaw mula sa atin. Pagdating naman sa kanyang polisiya sa ekonomiya, si Pangulong Marcos Jr. ay may malinaw na layunin at isa na rito ang payamanin ng buong bansa at mabawasan ng maraming mga naghihirap na mga Pilipino. Kaakibat ng kanyang layunin na ito ay ang kanyang mga hakbang upang ito ay magkatotoo. Kagaya na lamang ng pagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan, pagsasaayos ng infrastruktura ng Pilipinas, hindi na lamang sa mga syudad kundi maging sa mga liblib na lugar na madalas hindi napapansin ng maraming mga pinuno. At kasama na rin dito ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o BBM kung tawagin ng marami ay isang leader na may pakialam din pagdating sa mga issue sa labas ng bansa. Sa panahon ngayon ay hindi na sapat na nakatuon lamang ang kanyang pansin sa mga nangyayari sa loob ng Pilipinas, kundi alisto din siya sa mga kaganapan sa labas ng bansa. Kailangan din niyang intindihin ang kalagayan ng Pilipinas sa pandaigdigang batayan ng isang bansa. Sinisiguro niya na hindi ito napag-iiwanan at hindi din naman naaagrabyado. Nakatuon ang kanyang administrasyon sa pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa upang mapalakas ang ating gobyerno at militar at palaging ibinibida ang ating bansa upang makaakit pa ng mas maraming mga namumuhunan at negosyante. Dahil dito ay marami ding mga oportunidad ang nagbubukas para sa ating bansa. Sa kabuuan, si Bongbong Marcos na isa ng batikang politiko na may malinaw na layunin para sa kinabukasan ng Pilipinas, pagkakaisa ng bawat Pilipino at pagunlad ng ating ekonomiya ay isang leader na hinahanap ng marami sa atin. At naniniwala ang marami na tama lamang at siya ngayon ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ng Pilipinas. Isang matapang na lider subalit matalinong hinaharap ang bawat pagsubok ng ating bansa.
Ngayon ipuntahan naman natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanyang pangalan ay maaaring maitulad na sa hindi pangkaraniwang leader. Ang kanya namang estilo bilang leader ay ang pagiging matapang at agresibo. Kaya niyang idaan sa marahas na paraan ang kanyang mga plano upang maisakatuparan lamang ito at mapakinabangan ang Pilipinas. Ang Oplan Tukhang o War on Drugs ay marahil isa sa pinaka hindi malilimutang naging tatak ng Administrasyong Duterte. Inilunsad niya ang isang national campaign laban sa ipinagbabawal na gamot ilang buwan lamang matapos siyang mahalal na bagong Pangulo ng Pilipinas noong taong 2016. Nangako siya noon na babawasan niya ang kahit anong klase ng krimen na may kinalaman sa droga. Subalit marami ang humusga at pumuna sa paraan na ito ng dating Pangulo. Lalo pa nang tumaas ang bilang ng mga napasailalim sa extrajudicial killing at human rights violation noong panahon ng kanyang administrasyon. Sa kanya ding panunungkulan ay nagbago ang pakikitungo ng Pilipinas sa Amerika. Mas pinili niya ang isang independent foreign policy at mas nakipagkasundo sa mga kalapit lamang nating bansa na nasa Asia at Russia. Ang hakbang na ito ng dating Pangulo ay nagpataas ng kilay sa ilan lalong-lalo na sa tuwing mapag-uusapan ng tungkol sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ang ilan ay nagsasabi na mahusay umano siyang Pangulo dahil sa pagiging straightforward. Subalit para naman sa ilan, masyado umano siyang agresibo. Pero sa kabila ng mga kontrobersiya na ito, napanatili ni Duterte ang kanyang mga taga-suporta at marami pa din ang humahanga sa kanya. Ang paggawa niya ng matatapang na desisyon ay isa din sa kanyang mga taktikang ginagamit para sa inaasam niyang pagbabago. Subalit dapat umanong tandaan na ang isang leader ay hindi dapat palaging nagdedesisyon mag-isa. Tulad na lamang ng isang damit na maaaring sayo ay kasya pero sa iba ay hindi. Ang estilo ng pagiging isang leader ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay talaga namang hindi malilimutan sa kasaysayan ng Pilipinas at tumatak ito sa maraming mga Pilipino. Ang estilo ni Duterte bilang isang leader ay matapang lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas at kaayusan. Nakilala siya sa kanyang kampanyang laban sa droga at naging kontrobersyal pa nga ito. Habang si Bongbong Marcos naman ay mas nakatuon bilang isang leader sa tradisyonal at diplomatikong pamamaraan. Mas pabor siya sa pakikipagnegosasyon at kompromiso kaysa sa komprontasyon. Mas nais din niyang magtrabaho sa kung ano ang dating sistema ng gobyerno ng Pilipinas kaysa baguhin pa niya ito na siya lang din naman ang mahihirapan. Pagdating naman sa ekonomiya, ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatuon sa pagpapaganda ng infrastruktura ng bansa at bawasan ng kahirapan sa Pilipinas. Subalit ayon sa kanyang mga kritiko na ang naging paraan ni Rodrigo Duterte upang maisakatuparan ng mga ito ay nagdulot ng paglobo ng utang ng Pilipinas. Habang para naman kay Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa pagpapaganda ng infrastruktura ng Pilipinas ay itinoon din niya ang kanyang atensyon sa mga social services. Ayon sa kanya, ang pagunlad umano ng ekonomiya ng bansa ay dapat na makinabang ang lahat ng mga Pilipino, hindi na lamang iyong mga mayayaman. Ang polisiya na ito ni Marcos ay nagbibigay solusyon din sa pagkakaroon ng pantay-pantay at maayos na sweldo ng bawat manggagawang Pilipino na hindi napagtuunan sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating naman sa foreign policy, tulad na nga ng aking nabanggit, sa panahon ng administrasyon ni Duterte nagkaroon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng ating bansa at ng China na sa kasalukuyan ay nababalot ng kontrobersiya. Ayon sa ilan, ito umunong naging dahilan kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang China na maghari-harian sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at wala namang naging mabuting epekto ito sa ekonomiya ng bansa. Habang si Bongbong Marcos naman ay mas piniling pagtibayin pa ang pakikipag-alyansa nito sa ibang mga bansa at patuloy na naghahanap ng maaari pang maging kaalyansa ng Pilipinas. Dahil sa hakbang na ito ni Marcos ay malaki ang potensyal para sa Pilipinas na magkaroon ng pwesto sa mga pandaigdigang kaganapan at mas ligtas na bansa. Kung ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matapang at matigas, balanse naman ito pagdating sa klase ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Nakapokus din siya sa transparency at accountability ng gobyerno ng Pilipinas na sa hinaharap ay maaaring makapagbigay ng mas marami pang tiwala sa kanya mula sa maraming mga Pilipino. Hindi man nasunod ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naging panuntunan at gawin ng administrasyong Duterte, mayroon naman siyang sariling estilo upang pagandahin pa ang Pilipinas at pagkatiwalaan siya ng maraming mga Pilipino. Hindi naman kasi lahat ng tao ay magkakapareho at tulad na nga ng sinabi ko kanina, maaaring ang damit na ito ay kasya sa akin pero hindi sa iba. Maaaring para sa akin ay maganda ang damit na ito pero pangit naman para sa iba.
May kani-kaniya kasi tayong estilo na nagbabago lamang dahil sa mga susug ng mga taong nakapalibot sa atin. Sina Duterte at Marcos ay pawang mga mahuhusay na lider na may kani-kaniyang prinsipyo, paniniwala at estilo. Pero para sa inyo mga paps, sino ba sa tingin nyo ang may estilo na dapat hangaan at dapat taglay ng isang Pangulo ng Pilipinas? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.